Magandang araw po sa inyong lahat. Okay po, mag-umpisa na po tayo dito sa another. Okay? Unang gamit ng another. Ang another po, gagamitin natin itong unang gamit ng another bilang isa pang sa Tagalog. Tandaan nyo ha, isa pang. Okay? Pag sinabi natin isa pang, magdadagdag tayo ng isa. Okay? Yun ang makikitandaan. Magdadagdag tayo ng isa. Tapos itong isa pang, ginagamit po ito bilang adjective. Okay? Ang adjective po kasi na salita, yan ay taga-bigay ng bilang kung gaano karami ang tao o bagay. Okay? Yung tao o bagay naman na ilalarawan ng adjective natin o o kung saan isasama natin itong isa pang, yung ang tawag po doon sa tao o bagay na yon o ideya ay itong noun. Okay? Ang noun ay maaring tao, bagay o ideya. Makikitandaan na. So, kung mapapansin nyo, may format tayo dito, may pattern. Adjective muna bago noun. Ibig sabihin, ito munang salitang isa pang bago yung tao o bagay o ideya na gusto nyong idagdag. Katulad ng isa pang upuan, isa pang baso, okay? Isa pang pako. Ayun po, okay? Pero, pag patungkol po dito sa noun, meron po tayong dapat sundin. Dapat yung noun daw po natin ay naka-singular countable noun. Ibig sabihin po, yung tao, bagay o ideya na gagamitin natin ay kayang bilangin. Countable noun. Ibig sabihin ng countable noun, kayang bilangin na tao, bagay o ideya. Okay? Yung mga kayang bilangin na tao, bagay o ideya, magbibigay ako ng halimbawa. Kunwari sa bagay, upuan, di ba? Tapos sa ideya ay panaginip o kaya plano. Yun po yun. Pag tao, edi alam nyo na, di ba? Pag tao, kunwari bata, estudyante. Okay? Pero dapat daw yung countable noun natin o yung tao, bagay o ideya, dapat isa lang ang bilang. Okay? Ang dahilan kaya isa lang ang bilang kasi gumamit nga tayo ng adjective na ang sinasabi magdagdag ka ng isa. Isa lang ang idadagdag mo, hindi naman marami. Kaya ang kailangan na isunod nating noun o tao, bagay o ideya, dapat isa lang ang bilang na kayang bilangin. Okay? May kitandaan po. Bigyan ko kayo ng halimbawa kung bakit isa lang. Tingnan nyo. Padamihin natin itong noun. Kunwari, isa pang mga estudyante. Di ba mali? Dapat isa pang estudyante. Yun ang tama. Kaya yun ang dahilan kung bakit yung noun natin dapat nakasingular. Isa lang ang bilang. Tapos nabibilang countable na tao, bagay o ideya. Okay po? So, may kitanda na lang po itong format natin. Adjective, yan po yung isa pang. Tapos ang kasunod dapat ay isang singular countable noun. Yung tao o bagay o ideya na kayang bilangin at isa lang ang bilang niya. Kasi kaya isa lang ang bilang kasi gumamit tayo ng adjective o tagalarawan ng ating tao, bagay o ideya kung saan ang bilang ay isa lang. Okay? So dito na po tayo sa ating halimbawa para mas maunawaan nyo. So makikitanda na lang po itong ating format. Itong adjective, yan po yung isa pang o another. Okay? Tapos ang isusunod po natin ay noun na naka-singular countable noun. Yung kayang bilangin na bagay o ideya o tao, kayang bilangin yon kung saan yung bilang po nila ay iisa lang. Kaya may nakalagay dito singular, isa lang yung bilang. Kasi ang ating tagalarawan ay sinasabi na yung bilang ng ating noun ay isa lang. Yun ang dahilan. Kaya ang dapat ilagay nating noun ay naka-singular countable noun.
Okay, dito na po tayo sa ating halimbawa. Bigyan mo pa ako ng give me, isa pang, another, tsansa. Chance. Bali itong chance o tsansa, yan po ay isang ideya na kung saan ay kapag tao, bagay, ideya, noun po yun. Okay? So, yung chance po natin dito, kaya pong bilangin ito. Okay? Kaya ito po nilagay ko kasi ito po ay isang uri ng singular countable noun. Okay? Mamaya ibibigay ko sa inyo kung bakit nalaman ko na yung chance o tsansa ay kabilang sa singular countable noun. Okay? So, kung mapapansin nyo, give me another chance, bigyan mo pa ako ng isa pang tsansa. Kung mapapansin nyo, ang ideyang ibinibigay ng another ay magdagdag pa ng isa. Okay? Magdagdag pa ng isa. Okay? Isa pang oportunidad o isa pang tsansa. Okay? Ngayon naman po, kung ang gusto nyong ibigay na ideya ay gagamit tayo ng another, at ito nga salitang isa pang, pero ang gusto nating ibigay na ideya ay mabilang yung mga hindi kayang bilangin, katulad po ng tubig, asukal, gasolina, harina, di ba hindi po yun kayang bilangin? Ito pa rin ang susundin natin. Ito pa rin pattern na ito, adjective plus noun. Yung noun po natin dito na singular countable noun, kung saan ay kayang bilangin at iisa lang ang bilang, yan po ang magbibigay ng bilang para doon sa mga bagay na hindi kayang bilangin. At ito po yung halimbawa. Bigyan mo pa ako ng give me, isa pang, another. Tapos, ang ilagay natin yung singular countable noun, yung kayang bilangin. Ang nilagay ko dito ay baso, glass. Tapos saka pa lang natin isusunod yung bagay na hindi kayang bilangin. At yung nga yung tubig, ng tubig, of water. Pansinin natin itong ating mensahe ngayon. Bigyan mo ako ng isa pang baso ng tubig. Dahil po sa tulong nitong singular countable noun natin, kaya na natin bilangin yung tubig sa pamamagitan ng baso. Okay? So, ang ibig ko lang sabihin po dito sa halimbawang ito ay maaari natin gamitin itong another bilang isa pang na ang kasamahan ay singular countable noun para mabilang yung mga bagay na hindi kayang bilangin. Okay? Katulad ng tubig, asukal, gatas, at iba pa. Kung gusto nyo lang na magbigay ng ideya para mabilang yung mga hindi kayang bilangin na bagay. Okay? Tapos, dagdag ideya. Yung baso po natin dito o glass, maaari po natin tawagin na quantifier. Ibig sabihin ito, salitang ginagamit para mabilang ang uncountable noun. Kasi po ang tubig o kaya asukal, mga gatas, yung hindi kayang bilangin, ang tawag po ay uncountable noun. Samantala yung kayang bilangin, katulad ng baso, bola, laruan, ang tawag naman po doon ay countable noun. Okay? Pero ang limitasyon nga lang po sa paggamit ng another bilang isa pang, ang bilang lang na kayang ilagay natin kapag nagamit ng another ay isa lang. Isa lang ang kaya nating, isa lang yung pwedeng idagdag. Okay? Kunwari, isa pang baso ng tubig. Ganun po. Okay? So ang una pong halimbawa natin, ang binilang natin ay kayang bilangin. Ito nga yung tsansa. Yung pangalawa naman, ang binilang natin ay yung hindi kayang bilangin. At ito nga pong tubig. Kung saan ay pwedeng gamitin ang another bilang isa pang. Okay? Okay, ituro ko lang po sa inyo saglit kung paano ko nalaman na yung noun ay countable o uncountable. Ang noun po natin, malalaman natin sa pamagitan ng salitang singular form o plural form.
Kapag po yung noun natin o yung tao o bagay o ideya ay may spelling para sa singular form at may spelling para sa plural form, ibig sabihin niyan, countable noun yung ginagamit nating salita. Okay, katulad nitong tsansa, chance. Ang singular form para sa salitang tsansa ay chance. So, merong singular form. Tapos, pag plural form naman, ang tsansa natin sa English ay chances. May S. So, kung mapapansin nyo, merong spelling para sa singular form at plural form. Pag ganyan po, ibig lang sabihin yan, yung chance natin o tsansa, countable noun po yun. Okay? Pero kung ang ihalimbawa natin ay katulad nitong tubig, water, so alamin natin kung may singular form na spelling at saka plural form na spelling. So sa singular form na spelling, ang tubig sa English ay water. Pero pagdating sa plural form, wala na po. Yung waters, mali po yan. Kaya ibig lang sabihin yan, dahil sa ang tubig ay walang plural form o walang spelling para sa plural form, ibig sabihin yan, ang ating noun o tubig o bagay ay isang uncountable noun. Okay po? Okay, ngayon naman po dito naman tayo sa pangalawang gamit ng another. Okay? So ang another naman dito, ang Tagalog natin ay ibang. Ibang, hindi na isa pang. Okay? So ganun pa rin ang format. Yung ibang, adjective, yan yung another. Tapos ang kasunod ay noun. Ang noun natin dapat naka-singular countable noun. Kayang bilangin, saka iisa lang ang bilang. Okay po? So, dito na tayo sa ating halimbawa. The belt is too small. Ang sinturon ay masyadong maliit. Give me another belt. Give me, bigyan mo ako ng another, ibang. Saka pa yung noun natin na kayang bilangin, na iisa lang ang bilang. Sinturon, belt. Okay? So, yan. So, ang ibig ko lang sabihin dyan, ang gamit naman ng another ay gusto natin ng iba pang sinturon. Kasi nga yung sinturon ay masyadong maliit, papapalitan lang natin ng iba pang sinturon. Pero yung bilang ng sinturon, isa lang. Okay? So, yan ang ibig sabihin ng another bilang ibang. Okay? Okay. Ito naman pangalawang ideya natin, gagamit naman tayo ng uncountable noun na itong salitang wood. Ito pong wood o kahoy, hindi po yan kayang bilangin. Okay, sa English, tinuturing nila yan na hindi kayang bilangin. At para mabilang natin yan, gagamit po tayo nitong ating format na adjective. Ito yung ibang plus noun. Yung noun na kayang bilangin at iisa lang ang bilang. Okay? So, binibigyan ko lang kayo ng ideya kung gusto nyong samahan yung inyong mensahe ng mga bagay na hindi kayang bilangin at gusto nyong gamitin itong another, ito na yung halimbawa. Okay? This piece of wood is too weak. Itong piraso ng kahoy ay masyadong mahuna. So, ang sitwasyon ay mahuna yung kahoy. So, kailangan natin ng ibang kahoy. So, maaari tayong gumamit ng another. Okay? Yun ang ipinupunto ko sa inyo. Okay? So, ito na. Give me, bigyan mo ako ng another, ibang. Tapos, yung singular countable natin, yung bagay o ideya na kayang bilangin. Itong piraso, ideya po yan. Okay? So, yan ay isang noun na kung saan ay kayang bilangin, countable noun. Pero itong piraso, isa lang po ang bilang niya. Okay? Kaya ako nalaman na isa lang ang bilang kasi piece, walang S. Okay? Pag piece, yan po ay naka-singular form. At alam nyo na, pag naka-singular form,
ibig sabihin, isa lang ang bilang. Okay? Pag may S yan, pieces, mga piraso. Yun naman ang ibig sabihin. Okay? So, yan. Ibang piraso. Another piece. Tapos, saka pa natin idadagdag yung bagay na hindi kayang bilangin. At yun nga po, yung of wood ng kahoy. So, dito, sa ating mensahe, nabilang na natin kung ilang kahoy ba. At yun nga ay piraso ng kahoy. Pag sinabi natin piraso, isa lang ang ibig sabihin noon. Okay? Isang piraso lang ng kahoy. Okay? So, binibigyan ko lang kayo ng halimbawa para lubos yung inyong ideya na kung ang gagamitin nyo man ay uncountable noun, yun yung talagang gusto nyong bilangin, maaari pa rin po kayong gumamit ng another. Okay? Yung another na una na ating napag-aralan at saka itong pangalawa. Okay po? Okay, dito na po tayo sa pangatlong gamit ng another. Ang Tagalog naman po para dito sa pangatlong gamit ng another ay isa pa. Bali, gagamitin po natin itong another bilang pronoun. Ibig sabihin yan, pampalit sa noun natin. Okay? Ibig lang sabihin yan, yung tao, bagay o ideya, siya na mismo yun. Yung another na mismo yun. Hindi na natin ginagamit bilang adjective yung another o tagabigay ng bilang dun sa noun, kundi siya na mismo yung 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 katumpas ng noun. Okay? Ito po yung halimbawa para mas maliwanagan kayo. We have lots of chairs. Marami tayong mga upuan. Give me another. Ibig sabihin noon, bigyan mo ako ng isa pa. Ibig sabihin, yung isa pa dyan, yan yung upuan. Okay? Kasi kanina, doon sa binigay ko sa inyong yung itong kanina lang na tinalakay natin, ang ginamit natin yung another bilang adjective, hindi pronoun. Pronoun na kasi ngayon eh. Ang adjective ay may kasamang noun. At ang noun natin ay itong chair. Tingnan nyo. We have lots of chairs. Marami tayong mga upuan. Give me another chair. Bigyan mo ako ng isa pang upuan. So, yung another natin dito, isa pang. Tapos yung chair, yan yung upuan. Pero pagdating naman dito sa pangatlo natin para sa another, siya na mismo yung upuan. Give me another. Bigyan mo ako ng isa pa. Okay, so yung isa pa dyan, yan yung upuan. Na ang bilang ng upuan ay isa lang. Kapag gumamit tayo ng another bilang pronoun. Okay, makikitandaan na po. So kung mapapansin nyo, ang daming gamit ng another. Kaya kung isa lang ang alam nyo, may kaligaw kayo. Okay, kaya ito itinuturo ko sa inyo ng maigi. Tapos dagdag ideya lang po, pag gagawa po kayo ng mensahe, tapos gagamit kayo ng another, alin man doon sa mga natalakay na natin na gamit hanggang dito sa pangatlong gamit ng another, dapat po yung sitwasyon ng inyong mensahe dapat pamilyar na yung inyong tagapakinig. Ibig ko lang sabihin, katulad po nito, we have lots of chairs. Marami tayong mga upuan. Kumbaga, meron na agad siyang ideya kung ano yung pinag-uusapan nyo. Kaya pag ginamit mo yung salitang another, katulad nito, give me another, bigyan mo ako ng isa pa, alam na agad nung taga-pakinig mo kung ano yung hinihingi mo o kung ano yung inyong pinag-uusapan. At yun nga ay patungkol sa upuan. Okay? So, binibigyan ko lang kayo ng ideya. Pag gagamit kayo ng another, meron na agad, dapat alam mo na yung iyong tagapakinig ay meron na agad na ideya sa inyong pinag-uusapan. Okay po? Ngayon, dito naman tayo sa another one. Ang another one sa Tagalog, isa pa noon, o kaya isa pa noon, o kaya isa pa noon. So, ito ang halimbawa. We have lots of chairs. Marami tayong mga upuan. Give me another one. Bigyan mo ako ng isa pa noon. So, kung mapapansin nyo, yung one dyan, yan yung noon. O noon o kaya noon.
Okay? So, kung gusto nyo lang gamitin itong another one, at kung ayaw nyo gumamit ng another lang, okay? Maaring another o another one. Okay? Pero pero sa Tagalog, kita nyo naman ang pagkakaiba. 'Di ba? Itong another ay isa pa, pag another one isa pa noon o kaya isa pa noon o kaya isa pa noon. Okay? Okay, dito naman po sa pang-apat na gamit ng another, ibang-iba na. Kasi doon sa 1, 2, and 3 na gamit ng another, puro pang-isahan lang yung noun natin. Okay, na tinutukoy. Samantala dito sa another na kung saan ay pang-apat na gamit, mas marami sa isa o higit sa isa yung bilang ng ating noun. Okay? So, sa Tagalog, ilalagay muna natin yung numero, yung dami ng ating noun na higit sa isa. Okay? Tapos itong pang, yan yung another. Okay po? Pero pag i-English na natin tong numero plus pang, dapat another muna, yung pang, yun ang iuuna natin sa English, another. Tapos yung numerong higit sa isa, tapos saka pa natin isusunod yung noun na naka-plural. Ibig sabihin ng noun na naka-plural, yung spelling nung ating yung spelling noong bagay, tao o ideya na gagamitin natin, dapat nakapang maramihan. Okay? Pangmaramihan ng spelling. So, ipapakita ko sa inyo dito sa ating halimbawa para maliwanagan kayo. So, bigyan mo ako, give me. Bigyan mo ako ng, give me, dalawa pang taon. Another 2 years. Kung mapapansin nyo, another, yun yung another. Numerong higit sa isa, dalawa. Yung plural noun natin, years. Kung mapapansin nyo, yung years natin may S. Ibig sabihin, yung spelling niya pang maramihan, pang plural. Kasi pag tinanggal natin yung S sa dulo, year lang, pang isahan yon, singular noun yon. Okay? So, yan ang sinasabi ko sa plural noun. At kung mapapansin nyo, yung ating noun ay marami na. Hindi iisa ang bilang. Kasi, ang nakalagay nga dito, 2 taon. Diba? So, give me another 2 years. Bigyan mo ako ng 2 pang taon to build the bridge para magawa ang tulay. So, yan. Kung gusto nyong paramihin yung inyong noun gamit ang another, maaari po. Basta sundin nyo lang itong pattern natin na another muna, yung numerong higit sa isa, tapos yung ating noun na naka-plural ang spelling. Okay po? Okay, ngayon naman po, ibang topic na tayo. Dito na tayo sa salitang other. Okay? So, unang gamit ng other. So, sa Tagalog, ang unang gamit ng other ay iba pang mga. So, kung mapapansin nyo may salitang mga, ibig sabihin, yung kasunod nating noun, dapat pang maramihan. O ibig ko sabihin, marami ang bilang. Tapos, dapat po, yung noun natin ay countable. Ibig sabihin, kayang bilangin yung tao, bagay o ideya. Okay? Na isusunod natin sa other bilang iba pang mga. So, itong iba pang mga, adjective po ang gamit niyan. Tagabigay ng bilang doon sa ating noun. Okay? So, dito na tayo sa ating halimbawa. Other men are working. Ang iba pang mga lalaki ay nagtatrabaho. Kung mapapansin nyo, yung men, yung spelling ng men, M-E-N, plural form po, pangmaramihan. Tamang-tama dito sa sinusunod nating pattern na dapat daw naka-plural. Dapat yung noun natin naka-plural. So, yung men natin dito, ang spelling niya ay plural form. Tapos yung other dyan, yan na yung iba pang mga. Okay? Pero sa Tagalog, naglalagay tayo ng ang. Diba? So, dapat understood na yon yung mga ganyang bagay, ha? So, itong iba pang mga, yan yon, iba pang mga. Okay? Other men, ang iba pang mga lalaki. Okay?
So, dito, ang other, binibigyan naman po tayo ng ideya ngayon ng other para matukoy yung ibang tao, bagay o ideya. Okay? Tapos naman po, maaari din po natin, kung mapapansin nyo, yung other dito sa unang halimbawa natin, nabibilang. Dito naman, sa pangalawa, ang other po, maaari pong gamitin para sa mga hindi nabibilang na noun. Okay? At dagdag kaalaman, kasi pag sinabi natin yung noun ay hindi nabibilang o tinatawag na uncountable noun, kapag hindi po nabibilang, yan po ay laging naka-singular form. Okay? Makikitandaan, yung kapapaliwanag ko lang sa inyo kung paano ko nalalaman na uncountable ba o countable. Kung mapapansin nyo, singular form lang ang available lagi pag sa uncountable noun. Wala siyang plural form. Okay? Yun po ang sinasabi ko. Okay? So, itong other, maaari po nating gamitin kasunod agad ang isang uncountable noun. Hindi na countable. Uncountable noun na. Okay? So, itong other naman natin, sa Tagalog, ibang. Okay? Okay, makikitanda na ibang. Kasi itong unang other natin, iba pang mga. So, pang maramihan. 'Di ba? Kasi may mga. Dito, ibang lang. Kung saan, ang isusunod nating noun ay pang-isahan naman. Pero, yung noun natin ay isang uncountable noun. Yung hindi kayang bilangin. Kasi dito sa unahan, kayang bilangin. Okay? So, ito ang halimbawa. You served me a spoiled food. Sinerbisan mo ako ng sirang pagkain. Give me another food. Bigyan mo ako ng ibang pagkain. So, ginamit po natin yung other para magpapalit ng iba pa, di ba? So, yun ang gamit ng other. At kung mapapansin nyo, itong food po sa English, uncountable noun po yan. Okay? So, kaya ginamit ko ay food. Kasi pinag-usapan natin ay uncountable noun kung saan ay singular. Okay? Singular ang spelling. Kaya food. So, kung mapapansin nyo guys, ang other maaaring gamitin para sa nabibilang na noun at hindi nabibilang na noun. Kasi doon sa doon po sa another, maaari lang natin gamitin yung hindi nabibilang na bagay, pero may kasamahan na countable noun din. 'Di ba? Kung mapapansin nyo, adjective, tapos sumunod ay countable noun, tapos saka pa isusunod yung uncountable noun na hindi kayang bilangin. Dito, direktahan pag gumamit tayo ng other. Pagkagamit mo ng other bilang ibang, uncountable agad. Hindi mo na kailangan ng ibang salita na noun na tutulong para mabilang yung bagay na hindi kayang bilangin. Okay, kung mapapansin nyo. Basta ang tatandaan nyo lang po, gagamitin yung other kapag ang Tagalog nyo nga ay itong iba pang mga. O ibig kong sabihin, tumutukoy kayo ng ibang tao, bagay o ideya. Na yung tao, bagay o ideya na yon ay kayang bilangin. Na ang bilang noong kayang bilangin ay pangmaramihan. Okay? Pero kung gagamitin nyo yung other para dun sa hindi kayang bilangin, katulad nitong uncountable noun, dapat po isa sa isip nyo na yung, yung ating other ay ginagamit bilang pang-isahan. Okay? So, itong itaas, pangmaramihan, itong pangalawa, itong nasa baba, pang-isahan para sa uncountable noun. Okay? Kaya itong other natin, ibang, walang kasamang mga, na ang ibig lang sabihin niyan, yung ating tinutukoy na noun ay pang-isahan lamang. Okay? Ngayon naman, ituro ko sa inyo, itong other may kasama ng
definite article na the o the. So, the other o the other. Okay? So, ito po, itong the other o kaya the other, ginagamit po kung ang pinag-uusapan nyo ay dalawang tao o kaya dalawang ideya o dalawang bagay lamang ang pinag-uusapan. Makikitandaan na po. So, ang ibig lang sabihin, itong the other, para maituro yung isang natitira. Okay? Kunwari, may pinag-uusapan kayong dalawang bagay, tapos nasabi nyo na yung isa, yung natitira para maituro nyo yon sa English, gagamit kayo ng the other. Okay? So, ito yung format natin. The other plus singular countable noun. Okay? Ibig sabihin, yung isusunod nyo na noun ay isa lang ang bilang at saka kayang bilangin. Okay po? Ito na naman yung format. Kita nyo na naman. So, yung the other dito, yan yung adjective. Tapos, yung singular countable noun, yan yung noun. Okay? At ito po yung halimbawa, the other side. So, ang ibig po sabihin ng other side sa Tagalog ay ito. Yung the other dyan, ang isa pang. Tapos yung side, yan yung panig. Okay? O kaya para mas malinaw, ang isa pang natitirang panig. Kasi pinag-usapan nga natin, ang tinuturo mo ay yung natitira. Okay? Sa dalawa, yung natitira. So, isa pang natitirang panig o ang isa pang panig. Okay? So, ito po ang halimbawa. I tried this side but I failed. Nasubukan ko na itong panig na ito pero natalo ako. I'm wondering. Iniisip ko to try. Nasubukan ko. The other. O kaya the other. Yan, the other. Ang isa pang o kaya ang isa pang natitirang side. Panig. Yung side natin, yan yung noun. Yung countable noun, singular. Panig. Now. Ngayon. Okay? So, kung mapapansin nyo, dalawa ang pinag-usapan natin. Dalawang panig. Okay? Tapos, itinuro nyo yung natitirang panig. Okay? So, tatandaan nyo lang po, basta pag dalawa lang ang pinag-uusapan nyo, at para maituro nyo yung isa, the other ang gagamitin nyo. Okay? Okay po, dito naman tayo sa pang-apat na gamit ng other. Ngayon, sasamahan po natin ng possessive pronoun. Alin man sa are o ating, ating. Tapos my, aking, his o her, kanyang, their, kanilang, your, iyong. Kung yun ang gusto mong idagdag, maaari po kasama ang other. Okay? So, pag gagamit po kayo ng ganito, may possessive pronoun, tapos ang kasunod ay other, ang mensaheng maaari nyong gawin ay patungkol sa, ang pinag-uusapan nyo ay patungkol sa dalawang bagay. Katulad kanina, na ang itinuturo nyo ay yung natitirang isa. Okay? So, dito na tayo sa ating halimbawa. She has 2 sons. Siya ay may 2 anak na lalaki. One is still studying. Ang isa ay nag-aaral pa rin. While, samantala, her other son, yung kanyang isa pang anak na lalaki, is working already. Ay nagtatrabaho na. Kung mapapansin nyo, yung her, other, yan yung kanyang isa pang. Kanyang isa pang. So, yung other dyan, yan yung isa pang. Yung her, kanyang. Tapos yung noun natin, na singular countable noun ay itong son. Itong anak na lalaki. Okay po? Kung ayaw nyo lang gamitin yung the other.
Ang gusto nyo alin man dito sa possessive pronoun, maaari po. Okay? Pinapakita ko lang sa inyo yung halimbawa. Okay? Okay, kanina yung the other natin pang-isahan lang, yung natitira sa dalawang bagay na pinag-usapan natin. Ngayon naman, yung the other naman natin dito sa ikalimang gamit ay para maituro yung maraming tao, bagay o ideya na natitira. So, marami na yung natitira. Tapos, para maituro mo yon, maaari tayong gumamit ng the other o the other. Okay? So, ito po yung format natin. The other muna, tapos ang kasunod ay plural countable nouns. So, alam nyo na ang plural countable nouns ha? Ang spelling noong noun natin, naka-plural. Tapos, kayang bilangin yung noun. Yung nouns natin. Okay? So, pag pinaikli mo yung format na yan, adjective plus noun. Okay? Ito ang halimbawa. The other tickets. Kung mapapansin nyo, yung spelling ng tickets natin ay naka-plural form, pangmaramihan. Tapos yung ticket, kayang bilangin. Okay? Yung the other dyan, yan yung adjective. Dito na po tayo sa ating halimbawa. You buy only one ticket. Bumili ka ng isa lang na ticket. How about the other tickets? Paano naman ang iba pang mga ticket? So, itong the other, simula dito yan sa salitang ang iba pang. Yung ang iba pang, yan yung the other. Yung mga ticket, yan yung tickets. Okay po? Kung mapapansin nyo, ang ating tinutukoy ay maramihan na gamit ang the other. Maramihang noun na kayang bilangin. Okay? Kanina pang-isahan lang yung kung ano lang yung natitirang nag-iisa gamit ang the other. Ngayon, pangmaramihan naman yung natitira. Ngayon naman, itong the other uli, pang-anim na gamit. Gagamitin natin itong the other na pang-anim bilang pronoun, hindi na adjective. Yun ang pagkakaiba doon sa katatalakay lang natin ng mga the other. Okay? Makikitandaan na ha. Ibinibigay ko na sa inyo lahat para tumalino talaga kayo. Kaya sana pag-aralan nyo ng maigi ha. Tandaan ng maigi. So, the other, natitirang isa na pinag-uusapan. So, siya na yung pinag-uusapan, itong the other. Hindi na siya yung adjective, kundi pronoun na siya. Okay? Ito yung halimbawa. The other player is small. Ang isa pang manlalaro ay maliit. Kung mapapansin nyo, yung other dito, adjective, hindi pronoun. At in English nga natin itong the other bilang ang isa pang. Okay? Ngayon, pag ginamit natin itong pang-anim na gamit ng the other, ito na. The other is small. Ang isa ay maliit. Pansinin nyo, yung player, siya na yung, itong player, itong manlalaro, ito na yung mismong tinutukoy ng the other dito sa pangalawa nating mensahe. At ito nga yun, ang isa. Kaya gusto kong ibigay na ideya sa inyo ngayon, kapag nagamit tayo ng the other, dapat gagamitin nyo itong the other bilang pronoun kung yung inyong tagapakinig alam yung inyong pinag-uusapan. Kunyari, patungkol sa mga manlalaro. Dapat alam niya na meron na agad siyang ideya na sa patungkol sa manlalaro yung pinag-uusapan nyo bago kayo gumamit ng ganito. Itong ang isa ay maliit. Kasi baka magsalita kayo ng ang isa ay maliit tapos hindi naman alam ng kausap nyo kung ano yung pinag-uusapan nyo, di mali ka na. Okay? So, dapat may ideya yung inyong kausap. So, the other is small, ang isa ay maliit. Yung ang isa dito, alam nung kausap nyo na yun yung manlalaro, yung pinag-uusapan nyo. Kanina pa. Okay? Okay, dito naman po tayo sa pang-pitong gamit ng other. Kung mapapansin nyo, may S na. Naging others. Okay? Pag ganyang may S na yung other natin, kung saan ay others na ang pagkakabigkas, ginagamit po natin yan bilang pronoun.
Okay? Tapos ang sitwasyon po ay ganito. Sinasabi mo na yung ibang mga tao o bagay na tinuturo mo ay hindi partikular na alam ng kausap mo. So, ganyan dapat ang sitwasyon. Ibig sabihin ng others, marami yung tinutukoy nating tao, bagay, ideya o hayop. Okay? So, dito na tayo sa ating halimbawa. Others are not ready. May mga iba ay hindi pa handa. Okay? Kung mapapansin nyo, sa pagkakasabi ng ideya sa mensahe natin, may mga iba, yung tagapakinig natin, hindi talaga kilala o walang eksaktong ideya yung sinasabi mong may mga iba. Okay? Yun yung ibig sabihin ng others bilang pronoun dito sa pangpitong gamit ng other natin. Okay? Parang, kunyari, halo-halo yung mga pinag-uusapan nyo. Merong estudyante, may guro, tapos merong bisita. Kumbaga, hindi alam nung inyong pinag-uusapan yung eksakto. Kung guro sa guro baga, teacher sa teacher, ganun. Yun ang gamit ng others dito. Okay? Okay. Dito naman sa pangwalo, the others o the others. Kung mapapansin nyo, nagsama na tayo ng the o the. Ito naman ang ibig sabihin niyan. Pronoun din po ang gamit ng the others o the others. Tapos itong sitwasyon. Huli o natitirang grupo ng mga tao o bagay o ideya o hayop. Kayo na ang bahala ha. Para sa noun. Alam ng kausap mo ang iyong tinutukoy na mga tao o bagay. Ayun, yun ang pagkakaiba doon sa others na walang definite article the at saka sa others na may definite article the. Yun ang pagkakaiba. Alam nung kausap mo yung tinutukoy mo na grupo ng mga tao na natitira na tinuturo mo. Okay? Itong halimbawa, the others are not ready. Ang mga iba ay hindi pa handa. Kanina, ang pagkakasabi natin, may mga iba. Ngayon naman, ang mga iba. Na kung saan, ang binibigay nating ideya sa kausap natin, alam mo yung grupong natitira na sinasabi ko ngayon. Alam mo yung mga yung mga tao o mga bagay na sinasabi ko sa iyo ngayon na natitira. Ayun po ang sitwasyon ng the others. Okay? Ang mga huling iba o ang mga natitirang iba. So, yan ang ibig sabihin, ha? Ang pinatutungkulan natin dyan, yung mga ibang natira. Okay? Okay, dito naman po tayo sa pangsyam. Gamit ang other. Sinamahan natin ng the at saka one. The other one. So, itong the other, yan ay adjective. Yung one, yan yung pronoun. Okay? Pag tinagalog nyo, ang iba pa noon. Okay? Na kung saan yung pronoun natin o yung one natin, ang tinuturo natin o tinutukoy natin ay isang tao, bagay, ideya o hayop lamang. Isa lang ang bilang. Pag gumamit tayo ng one. Okay? Ito ang halimbawa. Give me the other one. Ibigay mo sa akin ang iba pa noon. Okay? Yung tinutukoy mo na noon ay isa lang ang bilang. Dapat. Tapos, ang pagkakasabi mo dun sa the other, ang iba pa. Okay? Tapos, pag the other ones naman ang gagamitin nyo, ito naman, yung ones dito, pangmaramihan. Marami yung tinuturo mo. Okay? So, the other, adjective. Ones, mga pronoun yan. Okay? Pronoun. Pronoun na marami ang bilang. Okay? So, ang iba pa, yun yung the other. Yung ones naman dyan, noong mga yun. Okay? Noong mga yun.
kung mapapansin nyo, gumamit tayo ng mga, kaya pangmaramihan. Ito ang halimbawa, give me the other ones. Ibigay mo sa akin ang iba pa noong mga yun. Okay, yan naman ang gamit ng the other one o kaya the other ones. Okay? So guys, tapos na po tayo sa ating leksyon. Sana marami po kayo natutunan. Maraming salamat po sa mga nagsasubscribe, naglalike, nag-share, at nagko-comment sa ating channel. At lalong-lalo na kila Sir Hot Popsy na laging nandyan. Thank you very much, sir. At kay Ma'am Helen Bongat from Bicol. Maraming salamat po, ma'am. So, sana pag-aralan nyo at alam nyo naman na napaka-importante nitong ating tinalakay ngayon. So, good day po muli sa inyong lahat.